Purihin ng Diyos. Ngayon po ay hindi natin kasama ang mga ninong pastor at ang kanilang sambahayan, maliban po kay David. Sapagkat sila po ngayon ay nasa Manila at doon po nagmi-ministeryo. Sila po ay na-invite na speaker ng Save by Grace sa Karohatan. Salamat po sa Panginoon sa napakagandang araw na ito at salamat din tayo po ay naririto. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, salamat naririto ka. Purihin ang Panginoon. Ang araw po na ito ay tinalaga para sa Panginoon. Amen po. Purihin ang Diyos. Bago po ang salita ng Diyos, gusto ko muna kayong batiin, Happy Hearts Day. Maligayang araw ng mga puso. Purihin ang Diyos. Ngayon pong month ng February ay nakafocus po ang ating tema sa pag-ibig sa kapwa. Kung noong January po ay nakatuon sa pag-ibig sa Diyos, sa kalikasan ng Panginoon, ngayon naman po ay pag-ibig sa kapwa. So tama-tama, yung first and second commandment, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Hindi dahil po February ngayon, kundi ito po ang ayon sa atin pong buwan ng tema ay nakafocus naman po tayo sa pag-ibig, especially pag-ibig sa kapwa. Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Parang mga sagot ng hindi nag-almusal eh. Fasting po ba kayo? Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Sagot ng nagkape lang. Ayan. Purihin ang Diyos. Ngayon po ay dadako tayo sa salita ng Panginoon. Maaari po ba kayong muling anyayahan sa pagbasa ng kanyang mga salita? Ito po yung napaka-familiar sa atin. At marami po sa atin ay ito'y nababanggit, itinuturo, especially sa mga Sunday school. Sa aklat po ng Lucas chapter 10 verses 25 hanggang 37, dahil po ito'y medyo mahaba, atin pong pagsalitan ang mga verses from 25 hanggang 37. Luke chapter 10, sige po, hintayin ko kayong makita ninyo. Yan po ay nasa New Testament, aklat po ng Lucas. Yan, sige po, atin pong basahin. Chapter 10, verse 25. O muna po, may eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik.
At ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo ang aming pagbubulay ng iyong mga salita at lalong higit ang iyong lakas, kakayanan, Panginoon, upang ito'y hindi lamang namin maintindihan, maunawaan, kundi sa tulong at biyaya nyo, ito po'y aming maisabuhay sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po sa iyong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at kayo po ay makakaupo na. Ang tema po natin ngayon, katulad ng pamagat po dito sa aklat ng Lucas, ang parabola ng mabuting Samaritano. Meron po tayong maikling video patungkol po sa kindness na save po ba? Yan, The Science of Kindness, atin pong panoorin. This is Sam. He doesn't think of himself as extraordinary, he just tries to be kind. He holds the door open for people. He asks his friends if they're okay when they seem upset. And he includes people who might be feeling left out. What Sam doesn't know is that his kind deeds are quietly transforming his brain, his body, and even the people around him. Let's take a look at what's happening inside Sam's body. When Sam does something kind, his brain releases dopamine. That's the brain's reward chemical. It gives Sam a warm, happy feeling. Scientists call this a helper's high. It's the reason we feel good after doing something kind. Sam's kindness also triggers his brain to release oxytocin, also known as the love hormone. It helps him feel connected and cared for. That oxytocin sets off another helper, nitric oxide, which relaxes and opens up his blood vessels. With blood flowing more easily to and from his heart, his blood pressure goes down and his heart becomes healthier. Oxytocin also helps lower stress chemicals like cortisol and calms inflammation in the body. Those two things, cortisol and inflammation, make our bodies age faster. So while Sam is showing kindness on the outside, inside his body, that kindness is actually helping him stay healthier and live longer. Scientists have even found that people who are kind most of the time have much lower stress levels than the average population. And when it comes to friends, kindness helps Sam there too. We naturally feel closer to people who treat us kindly. Scientists believe this goes all the way back to our caveman days, when humans survived by working together and looking out for each other. Kindness is what kept people alive. And today, that same instinct is helping Sam build trust and grow stronger friendships. At the heart of Sam's kindness is empathy. Empathy means trying to understand how someone else is feeling. For instance, if a friend seems a bit off or acts unkindly, Sam takes a moment to pause and think about what they might be feeling and why. This pause helps his brain shift into calm mode so he can see things from their point of view. By trying to understand what someone else might be going through, Sam can respond in a way that's more helpful and kind. And here's the part Sam doesn't see. His kindness is contagious. Research has shown that one kind act can inspire more. It spreads outwards to friends of friends of friends. In the end, Sam's one moment of kindness could reach more than 100 people. Sam might not think he's extraordinary, but science shows he is. Every kind act reshapes his brain, protects his heart, reduces his stress, slows his aging, and inspires kindness in others. Kindness really is at the heart of a healthier, happier life and a kinder world. What could you do to spread more kindness today? Yan, scientifically po, ang pagiging mabuti, pagtrato sa iba ay nakatutulong sa atin po personally. Sa atin po mismo, sabi doon, every kind act reshapes the brain, protects the heart, reduces stress,
slows aging, and inspires kindness in others. So, napaka-inam at napakabuti po talaga na maging mabuti sa kapwa. Amen? Kasi ikaw mismo, sarili mo ay natutulungan mo din sa iyong pag-aabot, sa iyong pagbibigay ng kabutihan. So, familiar po sa atin ang istorya pong ito at ang background po nito, bago po binanggit ng Panginoong Hesus ang parabola ng mabuting Samaritano, ay meron pong nagtanong na eskriba, tagapagturo ng kautusan, at ang kanya pong tanong, ang sabi po doon, kaya siya lumapit ay upang subukin. Hindi po lahat ng nagtatanong ay gusto ng impormasyon. Yung ibang nagtatanong, gusto lang nilang itest. Kung talagang alam mo, gusto nilang subukin kung hanggang saan ang lawak ng iyong kaalaman. Kaya hindi po lahat ng tanong dapat sagutin. Pero si Jesus po, nakalimutan ng tagapagturo ng kautusan na si Jesus ay isang guro din at sanay sa kautusan. At hindi lamang iyon, alam ni Jesus kung ano ang purpose ng law. Hindi para sirain ang tao, kundi para sa kapakanan at kabutihan ng tao. Ang sabi po ng eskriba, ang kanyang tanong, upang subukin, itest ang Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Again po, ang mga eskriba po, nung panahon ng Biblia, sila po ay mga professional writer. Kung saan sila po ay kumukopya ng mga government documents, business transactions, at higit sa lahat po ay yung scripture, yung salita ng Panginoon. Sila po ay mga professional writer. Sila po ang nagpapaunawa ng panahon ng first century, especially marami po nung panahon na yun ang hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Kaya naman ang work po ng mga eskribang ito ay lubhang napakahalaga. Mostly po, ang mga scribes po ay mga Pharisee, mga Pariseo, na kung saan ay maraming enkwentro, especially sa gospel sa Panginoong Hesus. Sila po ay kinukonsidered as experts in the law. Dahil nga po, na sila po ay kumokopya nito. Sila po yung nagtatranslate, nagtatransfer. Kapag kasi po yung papyrus ay papunit na, kailangan na po itong i-transfer sa isang bago para ma-preserve. So sila po ay hinahanap ng mga tao when they were looking for an answers, especially concerning the law. Kaya napaka-influential po ng mga skriba. Sila yung mga iginagalang, sila yung mga kinukonsulta, sila yung mga kinikilala. Sila po yung tinatawag na masters of the law. Hindi lamang nag-aaral, kundi nag-i-interpret din nito. And minsan, especially mga Pharisee, sila po yung masugid na namumuhay when it comes dito po sa law. Kasi ito pong mga Sadducees naman, mga Sadduseo naman, pag binasa nyo po, merong Sadduseo, may Pariseo, sino itong mga groups of people na to? Sila naman po yung more on political. Kaya sa Sanhedrin po, sa 70 elders, ang Sanhedrin po ay isang lupon ng samahan na kung saan ipinamahala na ng mga Romano ang pamamahala pag-usapang mga relihiyon. Tandaan niyo po ang sabi ni Pilato, usapang relihiyon lang naman yan, sa inyo nyo na hatulan, sa inyo nyo na litisin. Kasi po merong Sanhedrin na kung saan ay binigyan ng pamahalaang Romano ng karapatan para ito po ay magkaroon ng kaayusan, especially kapag ang usapan ng mga Hudyo ay sa usapan po ng relihiyon. Yun naman po yung mga Sadduseo. Pero ito pong mga Pariseo, sila po yung masugid na tagasunod ng kautusan. Mapapansin po ninyo, sila yung laging nagtatanong kay Jesus, dapat ba yan? Di ba sabi ng kautusan, hindi dapat ganyan? Kasi nga po sila yung nag-i-interpret. Ang nakakalungkot po sa kanila, sa mga Pariseo, na kung saan ay marami po sa mga eskriba, ang nakakalungkot po sa kanila, during po ng intertestamental period, silent years, bago po ang New Testament, 400 years of silent. During po ng panahon na yon, ito pong mga Pariseo, since nagkaroon po ng crisis, na wala na yung mga prophets na kung saan ay magsasabi ng salita ng Diyos, silent period nga po yun
walang message ang Panginoon, ito pong mga Pariseo ay nag-rise. At ang nakakalungkot po, yung salita ng Diyos ay pinantayan nila ng oral tradition. Yung sinasabi po sa Marcos na korban, yun po yung oral tradition. Ipinantay na ang sabi po sa korban, kapag ikaw ay nagbigay sa Diyos, tumutulong ka na rin sa iyong magulang. Para lamang po ma-justify yung kanilang pagbibigay sa kanilang pagtulong. Marami pa pong mga oral traditions ang ipinantay nila na kasing halaga ng salita ng Diyos. Example po, ang maghugas muna ng kamay bago kumain. Yun po'y kasama sa kanilang oral tradition, hindi lang po yun sa science na talagang madumi yung pagkain. Pero yun po ay kasama sa kanilang oral tradition na kung saan ang kanilang iniisip, ang kanilang paliwanag po doon, kapag madumi ang iyong kamay ay meron kang ipinapapasok na masamang espiritu kapag ikaw ay kumain. Kasama sa kanilang mga oral traditions na kung saan ay kinontra ng Panginoon, hindi ang pumapasok, naalala niyo po yon sa mga nagbabasa ng gospel, hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas. Sapagkat ito yung nagsisimula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ibig sabihin yung pagkakilala kung sino ka talaga. So hindi mahalaga yung pumapasok. Pero hindi naman nagtuturo si Jesus doon na huwag na kayo maghugas ng kamay. Kundi yung kanilang intention kung bakit nila yon kini-question. Dito po, meron silang intention bakit nila tinatanong ito. Sila yung mga influential readers. Bakit po sila nagmamatter? Sabi po doon, nung panahon nila, mababa po ang literacy. So meron po silang power, both Jewish religious life and Roman-run local governments. Influential po ang mga eskriba. Ang tawag po sa kanila sa panahon natin ay mga mga attorney. Influential sila. Pag pinag-usapan ang batas, sila po, especially batas ni Moses, sila po ay expert dito. Sila po ay iginagalang sa kanilang knowledge. But they were criticized for making the faith burdensome. Ang tanong po niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Alam po nila to. Alam nila sa kanilang kaparaanan, ang teachings po ng scribes, katulad din ng mga Pharisee, na kung saan marami nga po ay consist ng Pharisee, regarding salvation po and righteousness in the time of Jesus, sila po ay napaka-strict, legalistic adherence to the Mosaic law and a vast body of oral tradition. Napaka-legalistic po nila when it comes sa Mosaic law at saka sa oral tradition. So ang paraan ng kanilang kaligtasan para sila ay maligtas, magkamit ng buhay na walang hanggan, again, sabi ko nga po sa inyo, alam na nila ito. Kasi pagpunta naman ni Jesus, ng mga eskriba kay Jesus, ay hindi para magkaroon ng information. Ang kanyang tanong ay para subukin. Kaya ang kanyang tanong, anong dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Although alam naman niya sa kanilang kaparaanan ang dapat nilang gawin. Kasi sila ay very strict and legalistic kapag pinag-usapan ang kautusan. Ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Since alam po ng Panginoon ang kanyang motibo, ibinalik niya ang tanong. Ang sabi niya po doon, ano ang sinasabi sa kautusan? Na kung saan ay expert ang eskriba. Aba, ang dali naman ang tanong nito. Sabi ng eskriba, napakadali naman ang tanong. Dito pa ako tinanong kung saan ako'y expert. Anong sinasabi ng kautusan? Ang bilis sumagot ng eskriba. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Alam niyo po, simple lang ang sagot ni Jesus. Sige, gawin mo. Ginagawa na po nila yon. Sige, gawin mo. Gawin mo yan. Tama ang sagot mo, gawin mo iyan. Sabi doon, para hindi lumabas, nakahiya-hiya, siya po'y nagtanong, ay, sino naman ang aking kapwa? Then who is my neighbor? Nag-follow up question pa. Para lang po ma-justify yung kanilang own restricted definition, whom they was required to care for
or they were required to care for. Para ma-justify po yun, kasi nung panahon po nila, nung panahon po ng Panginoong Yesus, ang Jewish context po nung panahon na ito, ang neighbor po nila ay restricted lamang to fellow Jews. Hindi yung iniinom. Fellow Jews, yung mga Hudyo. Restricted lang po ang kanilang neighbor. Ang kanilang kapwa lamang ay mga Hudyo. Naka-restrict lamang doon. Sila lamang ang kanilang kapwa. At yung kasama nila sa relihiyon. Kasi po merong tinatawag ng mga Hellenist. Yung mga Hellenist po yung nag-adapt ng Greek culture. At meron din naman pong hindi Hudyo na nag-adapt naman ng kulturang Hudyo, ng Judaism. So naka-restrict ang neighbor ng mga Hudyo sa kanilang kapwa Hudyo at sa kanilang kasama sa relihiyon. Restricted lang doon. Kaya ang tanong po ng skribang ito, sino ngayon ang aking kapwa? Para lamang po lumabas na hindi kahiya-hiya. Then dito na po nagbigay ang Panginoon ng sagot mula sa isang parabola. Sa simplest form po ng meaning ng parable, ang parable po ay simple story, madaling maintindihan, na ginagamit po sa pagtuturo ng moral or spiritual lesson. Yun po yung parable sa simplest definition. A simple story used to teach the moral or spiritual lesson. Sa parabola pong binanggit ng Panginoon, gumamit siya ng 3. Kasi po ang parable, minsan meron pong character para mas maintindihan yung lesson na gustong ituro nito. Gumamit po siya ng 3. 3 lang kunin natin. Una po, yung tulisan. Alam niyo ba po ang ugali ng tulisan? Ang ugali ng magnanakaw. Ang akin ay akin, ang iyo ay akin din. Kaya gano'n ginawa ng tulisan. Ninakawan niya yung, sabi ng mga Bible scholar, ang tinutukoy po doon ay nahandusay ay isang Hudyo. Again, balik tayo. Sino ngayon ang aking kapwa? Hudyo po yung Hudyo yung binugbog. Hudyo yung halos patay na inagawan ng tulisan. Hudyo po, huwag natin kakalimutan, yung nangangailangan ng tulong ay isang Hudyo, na kung saan ayon sa kanilang kaugalian, yun ay kanilang neighbor, kapwa. Ang karakter ng tulisan ng mga magnanakaw, ang akin ay akin, ang iyo ay akin din. Padalawa po, yung Levita at saka yung pare. Anong nakita nating karakter sa kanila? Kung naikwento, alam nyo na naman yun. Anong nakita nating karakter po ng Levita at pare? Kung sa tulisan, ang akin ay akin, ang iyo ay akin din, sa Levita po at pare, ang akin ay akin lamang. Bahala kayo sa inyo. Inyo na ang inyo, basta ang akin ay akin. Kasi po anong nakita natin? Ang Levita at ang pare. Nung nakita nila na sa kanilang kultura ay kanilang kapwa na dapat nilang tulungan, nung nakita nila, naku, duguan. Lumihis po sila. Makinig po kayo. Yung parable po na yon, sabi doon, bumaba po galing Jerusalem. Alam niyo po ba na marami po sa mayayaman ay nakatira sa Jericho? Ang Jerusalem po ay mataas na lugar. Ang Jericho po ay napakasaganang lugar. Kaya most probably, mayaman po itong Levita na ito at ang Pariseyo na ito. Kasi sila'y papunta na, pagkatapos na ang kanilang tungkulin dun sa templo sa Jerusalem kasi bababa na ito uwi. Galing sila sa paglilingkod. Galing sila sa pagsaserve, at tinagalog ko lang, in English ko lang. Sa paglilingkod sa templo. Galing po sila dun. Ay, sorry. Ba yan? Sira na nga, masisira pa. Bawal na po itong kasi medyo
Senior citizen na to, kaya dapat hindi masyadong ginagalaw. Naglo-loading, masyadong matagal makabalik. Kaya ingat na ingat po dito, nalaglag pa. Balik tayo. Ang Levita po at ang Pariseo, ang sabi nila, ang kanilang katwiran, ang akin ay akin, bahala kayo sa inyo. Kaya nung nakita nila yung nakahandusay na dapat nilang tulungan kasi kapwa nila, neighbor, ginawa nila sila ilumis ng landas. Kasi po, ceremonially, sila ay magiging madumi. At kailangan nilang maglinis muli para makapag-serve uli sa templo. Ako, madudumihan ako diyan, madudungisan ako, magiging marumi ako. Yun. Magiging marumi ako. Iniwasan nila. Tingnan niyo pong ginamit ng Panginoon. Matindi po yung ginamit ng Panginoon. Ano naman ang ugali ng Samaritano? Yun naman po maganda. Ang ugali ng Samaritano po dito ay, ang akin ay iyo din kung kailangan mo. Yun. Ang akin ay iyo din kung kailangan mo. Kung yung unang sabi, ang akin ay akin, ang iyo ay akin. Sa Levita naman, ang akin ay akin, bahala kayo sa inyo. Siguro dahil marami na yung Levita, mayaman na yung Levita, hindi niya na kailangan yun. Marami na yung mga pariseo, mga pari, priest. Ang mabuting Samaritano po, ang sabi doon, ang akin ay iyo din kung kailangan mo. Yun ang maganda doon. Tataka po kayo, bakit Samaritano ang ginamit ng Panginoon? Bakit hindi Levita, bakit hindi pari yung tumulong na dapat nilang gawin kasi yun ay kanilang kapwa? Ang tanong ulit, sino ang aking kapwa? Alam niyo po ba na ang Samaritano at ang mga Hudyo, nung panahon pa lang po ng Assyria, ng pagsakop sa kanila, magkaalaban na sila, magkaaway na sila. Actually, yung mga kings po nila, after po ng kingship ni Solomon, ni Rehoboam at ni Jeroboam, magkalaban na po ang Israel at saka ang Huda. Northern Kingdom at Southern Kingdom. Ay sino naman itong mga Samarians? Ang mga Samaritans po ay mixed race na po ng Israel. At ang lugar po ng Galilea, pag binasa nyo po ang gospel, mababasa nyo, nagpunta si Jesus sa Galilea, tapos nagpunta si Jesus sa Judea. Ang Galilea po at Judea, pinanggigitnaan ang Samaria. Kapag dumaan po kayo dito sa kanan, mula po dito sa Judea, pag dumaan kayo sa kanan, doon kayo dadaan sa mga bundok. Alam naman ng marami na medyo mahirap kapag mga bundok at ahonin. Ano po? Nung panahon nila, lalong mahirap nun. Kasi wala namang motor na o kaya ay mga four wheels. So maglalakad sila or kung mayaman-yaman, edi may donkey. Dadaan sila dito para lang makaiwas sa Samaria. Or else, dito naman sa kaliwa, doon naman sa coastline. Para lamang maiwasan nila ang Samaria. Bakit ayaw nila? Most hated ng mga Jews, bukod sa mga tax collector, ay mga Samaritans. Mababa ang kanilang tingin. Kasi po, meron pong pag-aaway simula pa noon. At alam niyo po ba, by 6 or 7 AD, gumante ang mga Samaritans. Dahil sinira ng mga Hudyo, yun pong templo nila sa Mount Gerizim, sa Samaria, na kung saan ay ni-replace po ni Jeroboam, para itong mga Hudyo ay hindi na pumunta ng Jerusalem at sumamba. Ang ginawa po ni Jeroboam, nagtayo siya ng templo doon po sa Mount Gerizim, na sinasamba na ng Northern Kingdom. At ang nakakalungkot, sa 20 kings, walang naging mabuting hari ang Northern Kingdom. Nilayo nila ng mga haring ito ang loob ng 10 tribes sa Panginoon. At sila'y napahamak. At in 722 BC, sila po ay sinakop ng Assyrian Empire. Ngayon, na-mix po yung race at sila nga po yung mga Samaritans. Sinira ng mga Hudyo, ito pong kanilang sinasamba o lugar na kanilang sinasambahan sa Mount Gerizim bilang ganti. 6 or 7 AD, bilang ganti po ng mga Samaritans. During Passover ng mga Hudyo na kung saan ay isa sa mga feast na kanilang pinapahalagahan,
kanilang kine-commemorate, binabalikan po mula sa mga malalayong Hudyo, umuuwi pa para lang mag-celebrate po ng Feast of Passover. Pag-alala sa pagliligtas ng Diyos sa kanila, ang ginawa po ng mga Samaritans, secretly, nagdala sila ng mga dry bones sa templo ng mga Hudyo. At ito po'y abomination sa kanila. Ang dahilan kung bakit po nag-revolt si Judas Maccabees, nag-alay po si Antiochus Epiphanes ng swine sa templo ng Diyos. Nag-revolt si Judas Maccabeo. At salamat sa Panginoon, na-regain po nila yung peace for a century. Pero nasakop sila after ng Roman Empire. Ginawa ulit sa kanila. Hindi swine ang kanilang inihandog, kundi mga dry bones na itinuturing religiously, ceremonially, itinuturing ng mga Hudyo na kalapastanganan at napakarumi. Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Hindi nakakapagtaka nung nakita po ng mga disciples si Jesus, kausap yung Samaritan woman. Di sila makaimik, di nila ma-question ang kanilang guro. Bakit kinakausap? Kaya sabi ng babaeng Samaritana, bakit niyo ako kinakausap? Alam din ng mga Samaritano na mababa ang tingin sa kanila ng mga Hudyo. Pero grabe, bakit po yun ang ginamit ng Panginoon? Bakit Samaritano pa? Na dapat ang tutulong sa kanyang kapwa, ayon sa kanilang kultura, tutulungan dapat nila kasi kapwa Hudyo. Hindi na po sa kasama sa reliyon, kundi kapwa Hudyo, na dapat nilang tulungan, ang tumulong pa ay Samaritano, na itinuturing nila na kaaway at mababa ang kanilang tingin sa kanila, sa mga Samaritano. Pero ito ang ginamit ng Panginoong Yesus. Samaritano ang ginamit, kaaway ang ginamit para ipakita kung sino ang kanyang neighbor. Kung sino ang kanyang kapwa. Ano pong sabi ng Panginoon after po nito? Ang kanyang tanong sa eskriba, sino ngayon sa palagay mo? Hindi niya sinagot nung tinanong, sino ang aking kapwa? Hindi niya sinagot directly. Sinagot niya sa paraan na ano ang dapat na ginagawa. Hindi niya tinanong kung sino, kundi ano ang dapat ipinapakita ng kapwa. Ang tagon ng Panginoong Yesus, tinan niyo po, ang tinanong niya, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng tulisan? Sinabi po ba ng eskriba na ito na ang Samaritano? Hindi nga nila mabanggit yung pangalan ng Samaritano eh. Kasi nga, mababa ang tingin nila sa kanila. Kaya tinan niyo po, ang tugon niya, hindi ang Samaritano. Ang tugon niya ay ang nagpakita ng habag sa kanya. Hindi niya sinabing ang Samaritano, kundi ang kanyang tugon, ang nagpakita ng habag sa kanya. Ang tugon ng eskriba. At ang sabi ng Panginoon, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang utos ng Panginoong Yesus ay humayo. Doon po sa eskribang nagtatanong at naghahanap ng paraan para masilo ang Panginoon, sa bandang huli siya ang lumabas, nakahiya-hiya. At maraming pagkakataon po ang ganito, upang subukin ng Panginoon sa bandang huli ay sila ang lumalabas na kahiya-hiya. Dapat gawin ng kapwa Hudyo ang mabuting bagay sa kanyang kapwa Hudyo. Kaya rin po galit na galit ang mga Hudyo sa mga tax collector. Ang mga tax collector po ay hindi lamang naniningil ng buwis, sila rin po ay may connection sa mga pagawain ng Roman. Punta sila sa mga port, mga ano rin sila, ang ibang tax collector ay mga contractor din. At bago ka maging isang tax collector ng isang Roman Empire, pupunta ka sa mga Romano at magkakaroon po yun ng bidding.
Kunwari, ako po, kami dalawa ni Brother Dilo. Sige po, kaya kong ibigay sa inyo ang 2 milyon na buwis sa loob ng 1 taon. Sabihin naman ni Brother Dilo, sa bidding nga po eh. Sige, kaya ko pong ibigay sa inyo ang 2.1. Nagtaasan. Kaya ko pong ibigay 2.2, 2.3 po. 2.4, sige po, 3 milyon, kaya kong ibigay sa inyo. Siyempre, ngayon pa yung pamahalaang Romano, marami silang pinapagawa. Yun po ang kanilang strength. Nagbibuild sila ng mga roads. At merong kasabihan, nung panahon po na yun, all roads lead to Rome. Ganyan po kalupit ang mga Romano nung panahon na yun. Kasi ang kanilang mga soldiers, hindi lang po basta mga soldiers at tumahawak ng mga armas. Ang kanila pong mga soldiers ay contractor din, gumagawa din, mga builders din. Ang soldiers po ng mga Romano. So kapag nakuha ni Brother Dilo yung bidding, 3 milyon, ito po ang mangyayari. Yung 3 milyon na yon, gagawan niya ng paraan para maibigay ito sa Romans. Dahil pag hindi po niya yun nagawa, ang naibigay niya lang ay 2 milyon, 1 milyon siyang magbabayad. So ano gagawin ng isang tax collector? Do the math. Siyempre, dapat lumampas pa sa 3 milyon. Ang nakakaawa, yung mga kukuhanan ng tax. Ang nakakaawa, yung mga kukuhanan ng buwis. Kasi po dapat ang babayadan nyo lamang, kunwari lang 1 denaryo lamang ang babayaran nyo, malaki ang pananagutan ng tax collector, so gagawin mong 2 denaryo. May magagawa ka ba? Wala. Wala kang magagawa, kundi ibigay sa tax collector kung ano ang kanyang hinihingi. Kung katulad ka ni Zaccheo, sa halip na 1 denaryo lamang, gagawin ni Zaccheo 4 na denaryo. Akin ang buwis mo, 4 na denaryo. Di ba 1 denaryo lang? Hindi, 4 na denaryo na ngayon. Ayaw mo magbigay? Pupuntahan ka ng Roman soldier. Wala kang option kundi magbigay. Kaya mga tax collector po, kinamumuhian ng mga Hudyo. Dahil kapwa nila Hudyo na dapat tutulong sa kanila dahil kanilang neighbor, quote-unquote, neighbor nila na dapat tutulong sa kanila at magpapagaan ng kanilang pamumuhay, sila pa yung nagpapahirap bukod sa mga Romano, sa mga Roman soldiers. Kasi may batas din po noon na kapag nakita mo ang isang Roman soldiers na may dala-dala, yung sinasabi ng Panginoon, batas po na kailangan bitbitin mo, ipagbitbit mo ang isang Romano ng 1 milya. So bukod sa mga Roman na nagpapahirap sa kanila, kapwa nila Hudyo nagpapahirap sa kanila. Kaya most hated din po, isa sa mga most hated na group of people nung panahon ni Jesus ay mga tax collector. Mga maniningil ng buwis bukod sa mga Samaritans. Pero bakit ang ginamit ay yung mga most hated? Bakit sila ang ginamit ng Panginoon? Si Zaccheo, nung ginamit po ng Panginoon, galit na galit din ng mga Hudyo. Bakit siya nakikikain or nakikisalo sa mga makasalanan na itinuturing ng kanilang paniniwala? Ang sabi po doon, ang tugon, ang sabi ng Panginoon, verse 37, magpakita ng habag at tulungan ng sinumang nangangailangan. Yun pong sinabi. Ganyan din ang gawin mo. Ang tugon ng Panginoong Isus, magpakita ka din ng habag sa mga nangangailangan. Ang tanong po ay ganito, kaya ba ng eskriba yon? Kaya ng eskriba yon, magpakita ng habag sa Samaritano. Ang kanila pong paniniwala, ang kanilang tradition, ang kanilang neighbor at dapat pagpakitaan lamang ng habag at kabutihan ay ang kanilang kapwa Hudyo at ang kanilang kasama sa relihiyon. Sila lamang, kaya nga po nung panahon after ni Jesus, pinapersecute na ang mga Christians. Bakit? Hindi kasama sa relihiyon nila. Hinahabol si Pablo kasi ang sabi po doon, dapat ay magpatuloy muna para malubos ang kaligtasan. Hindi kayo kasama sa aming relihiyon. Yun po ang nakakalungkot sa panahon po nila. Kaya ba ito ng eskriba?
Ang sagot po ay hanggat hindi nababago ang paraan nila para sa kaligtasan, sa sariling lakas, magkamit ng buhay na walang hanggan, hanggat hindi po yun nababago, mahihirapan po siyang gawin ang utos ng Panginoon. Agree po ba kayo doon? Hanggat hindi nababago. Kasi ang paraan nila para sila maligtas, sumunod sa kautusan ni Moises, gawin yung mga oral traditions, magsikap na gawin ang kautusan. Yun po ang kanilang paraan. Pero hanggat hindi yun nababago, na ang kapwa nila ito lang, nakarestrict lamang dito sa kanilang kapwa Hudyo at sa kanilang kasama sa relihiyon, hanggat hindi ito nababago, mahihirapan siyang gawin ito. Again, binigay ko po example kanina at gagawin ko po ulit example ngayon. Si Zaccheo ay naghayag ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang sabi niya, Panginoon, kung ako po'y may nadayang sino man, ibabalik ko po ang ika-4 na ibayo. Ang kalahati ng aking kayamanan na ipamimigay ko sa mga dukha. Ito po ay pagkatapos na madama ni Zaccheo ang pagmamahal at pagtanggap ng Panginoon sa kanya. Kapag punong-puno po tayo ng pag-ibig, ito po yung nabulay ko kasi kahapon, itong kay Zaccheo. Kapag punong-puno tayo ng pagmamahal, ang kayamanan na kung saan sa marami po ay napakalaki ng halaga. Nagpapagod, nagsisikap, gumagawa ng masama para ito po ay makamtan. Yung malaking value po na yon, nagkakaroon po ng less value kapag tunay mong naengkwentro ang Panginoon. Agree po ba kayo? Kapag tunay mong nakilala ang Panginoon, hindi ko po sinabing walang halaga. Hindi nawawalan ng halaga ang kayamanan, ang pera. Kailangan po natin yan hanggat tayo buhay. Kasi tayo kumakain pa, nagdadamit pa tayo, kailangan pa tayo ng tirahan, ng lahat ng mga necessities. Kailangan po yan ng pera. Kundi nagkakaroon siya ng less value dahil mas nagiging mahalaga sa iyo ang relasyon sa Panginoon. Hello? At hindi lang po dapat manatili siya sa relasyon sa Panginoon kasi unang commandment pa lang yon. Ang ekspresyon ng iyong relasyon sa Panginoon ay ang iyong relasyon sa kapwa. At hindi lang basta relasyon, ang sabi po din is love. Love. Mahalin mo. Madaling mahalin ang Diyos dahil sadya namang Diyos ay napakabuti. Pero sabi nga ni Apostle John, ang kapahayagan, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa na iyong nakikita. Iwan mo muna ang handog mo, ang sabi ng Panginoong Hesus, iwan mo muna ang handog mo sa dambana, iwanan. Pumunta saan? Sa kabate. Pumunta ka sa iyong kasamaan ng loob, kagalit, hindi ka ayusan. Bago ka bumalik, at saka mo ituloy ang iyong paghahandog. Ang dahilan po bakit bumaba dito si Jesus sa lupa ay dahil sa relasyon. Dahil sa relasyong nasira ng kasalanan. Ang dahilan bakit si Jesus ay bumaba at nag-alay ng kanyang buhay upang ikaw at ako, tayo pong lahat na nalayo dahil sa kasalanan ay mapanumbalik ang relasyon sa Diyos na sinira ng kasalanan. Kaya ang relasyon po'y napakahalaga sa Panginoon. Napakahalaga po ng relasyon. Tanda ko po nung nagpulok pa kami, musician pa lang ako, pero nag-aaral na ako ng Bible school. Pareho kaming musician ng kapatid ko eh. Kilala ng iba dito, yung pong si Dran. Para magkasunod kami yun eh. Pareho kaming musician. So nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan sa practice. Bible school student na po ako noon. So umuwi siya, nag-walk out after ng practice. Sinundan ko at pagdating sa bahay, hindi po yun natural. Hindi natural sa amin ang humihingi ng sorry. Dahil sa amin, nagkakabungguan po sa pintuan, nagkakabungguan pag magkagalit. At hindi nag-iimikan. At pag okay na, pag umimik na sa'yo, okay na. Basta walang sorry, okay na yun. Ganon din nauga kayo? Kami lang. Kayo pala yung nagsasorry. Sa amin hindi.
Dati nung di pa kami nakakilala lahat sa Panginoon, hindi kami nagsasorry. Walang sorryan. Pero yun po nung panahon na yun, Bible school student ako, umuwi ako, tumingi ako ng sorry. Kahit mas nakababata siya sa akin. Dahil lang iniisip ko isang araw, hindi lang po yun, padalwa pa yun. Ang mahalaga talaga relasyon. Isang araw, baka pag nagtuturo ako dito, at nandun ang kapatid ko, sabihin ng kapatid ko, tutungo-tungo. Di ba hindi ako makatingin? Tutungo-tungo, hindi naman yung totoo. Maniwala kayo dyan. Alam mo, to God be the glory po. Dumadaan naman lahat sa family, sa magkakapatid ang hindi pagkakaunawaan. Ano po? Dumadaan talaga. At mga hindi pagpapansinan. Pero nahihil po yun kasi kailangan merong mag-take ng step. Kailangan merong bumaba para maabot at magkaabutan at magkaroon ng maayos na relasyon. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Nung panahon po na kami ng kuya ko ay lagi kaming magkaaway noon eh. Lagi kami di kami magkasundo. Siya lagi siyang galit sa akin. At dumating yung time, di ko po ito sinasabi para siraan ng kuya ko Sinasabi ko po ito na hindi maayos ang relasyon namin before. Yun naman yung natural, lalo parehong lalaki. Wala naman sa Panginoon, nung time na yon. Dumating ang time sa harapan sa basketball court, kami naglalaro, binato ko ng bola sa mukha. Uy, ang hiya ako. Pinuha ko yung bola ko yun eh. Inihiram niya, naglalaro kami. Gusto niyang kuhanin, naglalaro nga kami. Kinuha niya yung bola, So sa hiya ko po, kinuha ko yung bola ko, nakatungo ako naglakad. Kinuha ko yung bola ko hanggang umuwi. Siyempre, alangan naman ako'y tuwang-tuwa. No, salamat ako'y binato ng kuya. Siyempre, galit na galit ako noon. Pero alam niyo po, AGR, uso po yung AGR Encounter God Retreat. Ililista mo yung pangalan ng taong nakasakit sa iyo. Sino pong nakagawa sa inyo dito? Yung nag-AGR. Di ba? Lilista mo ang pangalan. Hindi pa natatapos, sinulat ko na agad. Kasi yung talagang doon ako nakaranas ng kahihiyan tsaka talagang galit. Alam niyo po, pinag-pray ko na yun. Iniyak ko sa Panginoon. Tanda-tanda ko yun. Lumuhod ako dun sa altar ng nagpulok. Kaya hindi pa yung AGR. Devotion ko yun. Lumuhod ako. Panginoon, pinatatawad ko na ako. Ang hirap, hindi ko kaya. Pero umihingi po ako ng lakas sa inyo. 1 linggo ang bumilang. Siya ay nasa ibang bansa po nun. 1 linggo bumilang. Mula po sa wala naman, hindi naman kami tumawag siya sa akin. Tapos ang kanya lang sinabi, hindi naman ako binigyan ng tracking number. Ang tawag niya lang sa akin, ang sabi niya lang sa akin, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Pasensya ka na sa lahat ng mga pangyayaring hindi natin nagpagkakaintindihan. Yun lang, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Sabi ko lang sa kanya, hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad na kita. Nagawa ko ba yon dahil ako'y magaling? Nagawa ba natin yon dahil kay malakas? Hindi po. Umiyak ako noon. Sabi ko, Panginoon, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya. Pag ako lang, hindi ko kaya. Bigyan niyo po ako ng lakas para magawa ko. Kaya nagawa ni Zaccheo, Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mga dukha. Nung panahon po nila, marami pong mahirap. Marami pong mahirap nung panahon nila. Paano ka po hindi maghihirap? Ang laki ng tax na binibigay. Kaya yung mga bulag po, yung mga pilay, anong ginagawa na lang nila? Namamalimos na lang sila. Bakit po? Walang trabaho para sa kanila. Yun nga pong malalakas. Yung malalakas na able magtrabaho, walang trabaho. Naghihintay sa palengke kung sino ang magbibigay sa kanila ng trabaho. Tandaan niyo po yon? Yung binigyan ng mga trabaho, lumabas yung may-ari, 9:00, wala kang ginagawa, punta ka sa aking ubasan. Lumabas ng 12:00, wala kang ginagawa, punta ka sa aking ubasan. Lumabas ng 3:00, wala kang ginagawa, punta ka sa aking ubasan. Ang mga tao po ng panahon na naghihintay sa palengke ng trabaho. Kaya nung panahon nila, marami po ang dukha, maraming mahihirap. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ni Zaccheo, kalahati ng aking kayamanan. Saan si Zaccheo naglalakbay nung si Jesus ay dumaan? Sa Jericho. Again, ang Jericho po'y lugar ng mayayaman.
Dalawa po yun. Yung old na Jericho at yun pong pinagawa at pinaayos ni King Herod. Nandoon ang mga elite. At most probably, doon nakatira. Ito pong si Zaccheo. At ang sabi niya, kalahati ng aking kayamanan, ipamimigay ko sa mga dukha. At kung ako'y may nadayang sinuman, bukod dun sa kalahati ng kanyang kayamanan, ibabalik ko po ng ikaapat na ibayo. Bakit niya iyon nagawa? Dahil nadama niya ang pag-ibig ng Diyos. Mga magulang ko at kapatid, kung tayo lamang at sarili lang nating lakas, sabi nga natin po sa ating kasabihan, magpantay ng ating paa. Kahit na hindi tayo magkapansinan, wala namang nawawala sa akin. Pero ito ba ang kalooban ng Diyos? Hindi po. Hindi nakarestrict sa iyong tutulungan. Kapag ikaw ay puno ng pag-ibig ng Diyos, na kung saan yan po ang ating tema, fruit of the Holy Spirit, kapag ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, kaya mong gawin. Hindi lang ang mahalin, ang nagmamahal sa iyo, at kundi mahalin kahit ang iyong kaaway. Tama po ba? Agree po ba kayo? Kapag punong-puno tayo ng pagmamahal, punong-puno tayo ng pag-ibig, kaya po nating gawin ang magpatawad at tumulong sa ating kapwa. At hindi po naka-restrict lamang sa mga taong mababait, sa mga taong mabubuti, hindi lamang doon. Kundi kahit kaaway natin, kaya nating mahalin, kaya nating ipanalangin. Yung pong panalangin, malaking bagay na po yun. Hindi imprecatory prayer, hindi prayer na kung saan sila'y mapahama, kundi prayer na sila'y pagpalain. Yun naman sabi ng Bible idalangin nyo na sila'y pagpalain, i-bless sila, ingatan sila ng Panginoon. Scientifically, mas masaya po ang gumawa ng mabuti kaysa sa tutulog ka nang ikaw ay galit. Nakatutulong daw ito sa atin. Nakaka-reduce ng stress. Kapag hindi po yan nawala, kailangan niya ng gamot. Gagastos pa kayo. So mas maganda po, mas masaya ang gumawa ng mabuti. Mahalin ang kapwa nang wala pong restriction. Hindi naka-boundary lamang. Na ito lamang ang aking mamahalin, ito lang aking babatiin, ito lang aking gagawa ng mabuti, ito lang aking ipapanalangin. Kundi nagbukas po ang Panginoon sa kanyang parabola na lahat ng nangangailangan ay iyong kapwa. Sabi niya sa eskribang nagtatanong, hindi lamang sa kapwa mo Hudyo at hindi lamang sa kasama mo sa relihiyon ang iyong kapwa. Ang iyong kapwa ay lahat ng taong nangangailangan. This is my challenge po. Nais ng Panginoon na walang anuman o sino man ang maging hadlang sa ating pagtulong at pag-abot sa mga nangangailangan. Yun po ang kalooban ng Diyos, na hindi tayo magkaroon ng hadlang kung sino o ano ang dapat nating gawa ng mabuti, kundi lahat ng nangangailangan sa pamamagitan po natin ay maabot silang. Sabi nga ng Biblia, sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa ay mapaparangalan ang inyong amang nasa langit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Hindi namin kaya, Panginoon. Wala kaming kakayanan upang gumawa ng mabuti. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong biyaya lamang. Tulungan niyo po kami na palagi naming maalala ang kasaganaan ng iyong habag at biyaya sa amin, na kung paano niyo po kami minahal, kung paano niyo po kami inuunawa. Tulungan mong ito po rin ay aming maibigay, hindi lamang sa mga taong mabubuti sa amin, kundi lalong higit sa mga taong nangangailangan po nito.
Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal na hindi mo nilimitahan. Sa iyong pag-ibig sa kabila ng aming mga pagtalikod. Sa iyong pangunawa sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo. Kalooban mo na sa buhay na ito na inyong ibinigay, sa pamamagitan namin ay madama ng aming kapwa na mayroong Diyos na mapagmahal, mayroong Diyos na mapagkalinga, mayroong Diyos na mapangunawa, sagana sa pag-ibig at kagandahang loob. Sa pamamagitan ng buhay na ito ay maging vessel, Panginoon, ng kanilang pagkakilala sa inyo. Kalooban mo, Panginoon, na sa buhay na ito na iyong binago dahil sa iyong pag-ibig, ay madama at maabot ang mga taong malayo po sa inyo. Muli, salamat sa iyong masaganang habag at biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Kung meron po sa amin dito ang nahihirapan, na mag-release ng kapatawaran dahil sa sakit, sa kahihiyan, na kanilang naranasan. Lord, dalangin namin managana ang inyong biyaya, managana ang inyong habag, managana ang inyong pag-ibig, upang ang bawat isa sa amin ay meron pong maibigay, may ibahagi na pagmamahal mula po sa inyo. Hindi po madali, ngunit salamat ang inyo pong Espiritong Banal ay palaging handang tumulong at magbigay ng kakayanan upang masunod namin, malakaran namin ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Mahayag po kayo palagi sa aming buhay, sa bawat araw ng aming buhay. Saan man kami naroroon, ano man ang aming ginagawa, ikaw lamang, Panginoon, ang mabigyan ng karangalan sa buhay na ito. Purihin ka, dakilain ka. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng nakadama ng pag-ibig ng Diyos ay nagsabi ng Amen. Amen and Amen. God bless us all po.